Hello po sa ating lahat, maganda pa rin ang umaga kahit umuulan ngayon. Pero kahit hindi sumang-ayon ng panahon, ay tuloy na tuloy pa rin ang pagba-barbecue party. Actually, saling pusa nga lang pala ako dito kasi sinama lang ako ni Okasang sa sayonara party ng isang katrabaho niya. Mabuti na lang at sumama ako kasi ang dami palang lafang dito. At ito nga't nag-uumpisa na kaming mag-ihaw. May mga hotdogs para sa mga bagets, may mushrooms, may bacons, at may mga corns. Ilan lang yan sa mga marami pa naming iihawin. At ito nga't nakitulong-tulong na rin ako kahit papaano sa pag-iihaw at sa pagkakat nitong mga nalutong karne. Dito man lang ay makabawi ako sa maraming karneng makakain ko, char. Pero yung totoo, kumain muna ako bago ako naggupit-gupit ng mga karning ito. Ako na muna gumawa dito kasi kakain naman si Ate Lynn. At bago kumain yan, siya ang nag-iihaw kanina. Kung hindi nyo na maitatanong at isi-share ko lang na si Ate Lynn ay dati kong katrabaho nung trainee pa ako. At best of friends din sila ni Okasang. At ito nga, tinutok ko na ang camera sa mga karne para naman makita nyo at matakam din kayo. Ibang-iba ang freshness talaga ng mga karne dito sa Japan. Konting trivia nga pala about sa pagba-barbecue party ng mga Japanese. Karaniwang ginagawa ito sa mga park o tinatawag nila ditong koen. Pero yung mga park na may mga ihawan lang, kagaya nito. Basta kailangan nyo lang na magdala ng mga sariling uling nyo at ang pangpadingas. At karaniwan na rin na makikita mo sa kanila na sa ganitong mga barbecue party ay kasama na rin ng inuman. Lugi nga lang dito ang mga nagmamaneho kasi bawal silang uminom. Kailangan kasi nating gupit-gupitin ito kasi nga ginagawang pulutan. Halo-halo na nga pala itong ginugupit kong karne. May karne ng baka, may dila ng baka at may karne ng baboy. May mga sausage na rin at mga gulay kagaya ng bell pepper, sibuyas at repolyo. O napakarami ko na naman na ikwento. Kailangan para hindi rin ako mainip sa paggugupit nito. Itong tatlo nga pala na to ay mga Vietnamese na trainee dito. Kapag kumilos sila ay para ding mga Pilipino. Nakakatuwa din sila kasama at madaling kagaanan ng loob. Tapos na ako maggupit ng mga karne kaya dito naman ako sa mga iniihaw. Nakaka-enjoy din pala matoka dito sa mga ihawan kasi palagi na lang ako nakatoka sa mga kainan lang. Sorry naman at food is life kasi O kakadaldal ko, wala na palang uling yung mga iniihaw ko. At ayan nga at nakapag-recharge na si Ate Lynn kaya balik manggagawa ka na naman dyan sa ihawan. At makikita mo talaga kung gaano kasisipag ang mga Pilipino dito. Ayan nga at punong-puno pa ang ihawan ng mga karne ng hipon, sibuyas at bell pepper. O diba, isa rin si Okasang sa napakasipag na nag-iihaw. While si Okasang pa nga ang nakatoka sa mga iniihaw ay kakain ulit ako saglit. Ano, takot magutom yarn? O atin-atin na lang ito at hihirit pa ako ng paborito kong hipon. OMG at meat is everywhere talaga. O ang fresh diba? Ang likain ng karne talaga dito. At sino ba naman kasing hindi matatakam sa mga itsura na yan? Dito na nga muna ako para pagpawisan para maipawis ko na yung mga kinain ko. Para pagkatapos ay papawisan ako at makakakain na naman ako ng ibang uri ng karne. Syempre, charot lang yun. Baliktarin na nga lang natin at baka masunog pa. Karaniwan kasi sa mga Japanese ay gusto sa karne ay medium cook lang. Ayaw kasi nila ng sobrang ihaw kasi tumitigas daw ang karne. Pero tayo mga Pilipino kahit medyo sunog ay okay lang basta huwag lang masasayang ang mga pagkain. Kaya hanguin na natin itong mga hipon na ito bago pa masunog. Favorite ko pa naman ito at humanda ka sa akin mamaya. Ihaw, kain ulit. Aba, ganun talaga. Ikaw na itong nakaharap sa pagkain. Konti na nga lang pala ito at matatapos na rin kami. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat ulit sa panonood. At sana'y nag-enjoy kayo for today's mini vlog. Please like, comment, and share kung nagustuhan nyo. Hanggang sa muli. Ja, mata ne. Bye-bye!